Apat. Wala po kayong gana, no? May apat. Kayo po ilan? Tatlo. Kayo po. Dalawa. Kayo po. Dalawa. Tatlo rin. Sino higit sa apat? Meron ba? Ilan po inyo? 5. May sino higit sa 5? Kayo? Ilan? 5 rin. Matitindi rin kayo. Gumamit ka pa ba ng robust extreme? Sabi nila, ano yun? Brother, sa Mercury, tingnan mo. Kaya ka na naman eh. Nagmamangmahangan lang yan. Alam niyo lang ako. Ako ito, away. Hello? Yung babae pinarusahan. Sa panganganak, mahihirapan. Una yon. Dalawang parusa eh. Ikaw ang parusa sa babae, makinig ko kayo mabuti. Sabi ng Panginoon sa kanya, babae, dahil sa iyong ginawa, ikaw ay susunod sa iyong mister sa lahat ng sinasabi niya. Kaya ang babae na mas matapang pa sa mister niya, nagkakasala yan sa Diyos! Mukha pa may pinanggagalingan ako. Seriously, woman, yours to submit to your husband. Kaya ang isang pamilya nagkakagulo kapag ipinipilit ng babae kung anong gusto niya kaysa sa mister. Totoo yan. Totoo nga yan eh. Damang-dama mo ba? Damang-dama mo? Hello? Ang problema ay kapag lagi mo pinilit ang gusto mo, seriously, susunod naman ang asawa mo eh, for the sake of peace. Alang-alang sa kapayapaan. Susunod naman eh. Pero parang isang bangko yan, araw-araw, nagbibidro ka ng pagmamahal sa kanya. And it will come to a day when you will see your bank as a bankrupt situation. Amen? Isang araw, wala lang, makikisama na lang siya sa'yo. Ang problema doon, pag may dumating na bago, yun ang problema doon. Eh kasi mga bago, ano nangyari sa'yo? Mainit na naman ang ulo mo. Eh ang asawa ko kasi, ganito nga, huwag ka na mainit na dito. Magaling sila dyan. No, kinikwento ng kaibigan ko. Mga walang tiwala talaga itong mga ito. Hello? Ngayon, kung pinarusahan yung ahas at yung babae, natural, yung lalaki pinarusahan din. And this is where the thing that providing came from. Genesis chapter 3 verse 17, sabi, to the man, he said, yang he is God. He said, because you listen to your wife. That is why listening to your wife is dangerous. Ay, sabi ha? Because you listen to your wife. Hindi lahat na sila sabi niya eh. Sunod. Because you listen to your wife and ate from the tree of which I had forbidden you to eat. Cursed be the ground because of you. In toil or labor shall you eat its yield all the days of your life. Thorns and thistles shall it bring forth to you, as you eat of the plants of the field. By the sweat of your face shall you get bread to eat. Sa pawis ng iyong mukha, bubungkalin mong lupa upang ikaw ay mayroong makain. Trabaho. Ang trabaho sa lalaki iniatang. Doon sa aming opisina, maraming kabataan. Mga bagong graduate ng kolehiyo. May mga boyfriend. Ang una kong tanong, may boyfriend ka na ba? Opo, Brother Vic. Nice. Anong trabaho ng boyfriend mo? Wala pa po. Naghahanap pa.
maghanap kayo ng lalaking hindi kayo gugutumin. Nagmamahalan po kami. Ibayad mo sa upa ng bahay nyo yung pagmamahalan ninyo. It does not work. Kahit anong pagmamahalan, pag pumasok ang issue ng pera, pag-aawayan yan. Kaya nga po pansinin ninyo, I really am so respectful. Minsan makita mo sa kalsada, mga lalaki, buhat-buhat nila yung kama. Ano yung parang papat? Nakikita nyo ba yun? Yes. Shucks! Nilalago yung papat. Pare, ang taas ng respeto ko sa mga ganung tao. Nagbabanat ng buto. Para kumita ng magkano kayo kitain sa isang ganun? Meron akong isang kilala yung magtataho. Nagkaedad na sa kabibenta ng taho. Lahat ng anak niya graduate ng kolehiyo. Sabi ko, Tani, bakit hindi ka pa tumigil sa pagtataho? Kaya-kaya ka ng buhay ng mga anak mo. Ay nako, hindi ako sanay na nakahiga. Magkakasakit ako. Kailangan kong gawin to. Nagbabanat ng buto. Pakiramdam ko, malakas ako. Lalaki, nakadesenyo ka para magbanat ng buto. Hindi para magtamad-tamad. It is not right. Amen? Kaya nga po, respeto. Why? Because work, a lot of times, has a lot of pressure. May mga panahon, nilalagnat ka. May mga panahon, masama pakiramdam mo. May mga panahon, nahihilo ka. Babango ka, magtatrabaho ka, in spite of all the pressure, and in spite of the demanding boss you have. Yes? Yes. Bakit? Para naman, you will have a place to stay and you can afford it. Para naman, there will always be food at the table. Alam niyo po, I am so blessed na kapangasawa ko ng isang babae hindi mahilig sa mga material na bagay. Totoo yun. She's a very simple woman. Pero isang bagay lang ang hindi pwede mangyari. Ano yun? Gutumin siya. Pag inuto mo yung babaliktad ang buong sambayanan. Ano yun? Parang sino? Sa akin po rin yun. Maganda makita kayong dalawa. Oo, parang meron kayong alcoholics, anonymous pa, gano'n. Support group. But the thing is, kailangan magbanat ng buto para ano? Yung mga bata makapasok sa school. At pag may sumobra ng konti, meron pang mall, pang pasyal, pambili ng something extra. Brother, kuya, trabaho natin yan. Hindi trabaho ng asawa natin. There was a time I lost my job. For more than 7 months, I was out of the job. Alam niyo, ang tingin ko sa sarili ko, ano na? Asawa ko ang naghahanap buhay para meron kaming panggastos. I left my job during those times because it was the time when I was switching from my secular job into working full-time in the ministry. But still, even when my wife supported that move, it was so painful to me deep down inside. Why? Because I knew all along it was my role that she was playing. Kaya sa mga tatay na nandito, hindi mahalaga yung taas o antas ng hanap buhay. Ang mahalaga, nagbabanat ng buto para ang pamilya maitaguyod. Papel natin yan. Klaro? Palakpakan natin ang pamilya. Another role that fathers have been given by God to play is the role of being an instructor. Pakibasa, please. Hindi trabaho ng asawa mong babae, Sir, naturuan ang iyong mga anak.
Trabaho natin yan. Brother, late na ako nakakauwi ng bahay. Paano ko matuturuan yung anak ko sa mga assignment niya sa science, sa math, or sa algebra? Wala na akong time. Hindi ho yun ang ibig kong sabihin. Yung tutoring sa anak mo, bigay mo sa tutor, bigay mo sa asawa mong babae, fine. But there is something in your family, brother, that you need to teach your children. Ikaw ang nakaatang doon. Basa. Sabay-sabay. O para kanino yan? Sa mga tatay. Do not provoke your children to anger, but bring them up with the training and instruction of the Lord. Ako ba yun? Trabaho ng lalaki, ng tatay, ilapit yung anak niya sa Diyos. I-train yung anak niya sa salita ng Diyos. I-train yung anak niya makilala ang Diyos. Trabaho ng ama yan. Hindi trabaho ng misis yan. Anak, halika, magsimba na tayo. Daddy, sasama ka ba? Isimba nyo na lang ako. Hindi mo ginagawa. Ang dapat mong gawin. It is the role of the father to make known the family into this kingdom of the Lord. Trabaho ng tatay yan. Alam po ninyo, when our daughters were growing up, they were teenagers, shucks, ang tatamad magsimba. Kasi po, ako po kasi pag linggo, hindi po ako sisimba ng hapon. Katwiran ko po, hindi ko iuhuli yung Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng biyaya ng pamilya ko. Kaya ho, pwede akong magsimba ng 10, pwede akong magsimba ng 11, pinaka-late kong simba yata ay alas 12, pero hindi ako magsisimba ng hapon. Uunahin ko Diyos. So yung mga bata, tulog pa, gigisingin ko na. Shh! Anak, gising na. Sisimba tayo. Magre-reklamo yan. Dad, nantok pa kami. Alam ko, pero anak, kailangan na natin magsimba. Sige na, bako na. Daddy, pwede bang magsimba na lang tayo mamayang hapon? Sinabi ko naman sa inyo, umaga tayo sisimba. Sige na naman, Daddy. Ang hirap naman, naantok pa eh. Anak, tumayo ka dyan o tatadyakan kita? Literal ho yun. Huwag siyang bumangon, tatadyakan siya. Babangon yan, nagdadabog. Akala mo na ba poses? Sisimba yan, nakasimangot. I don't care. I'm doing my role. I am training you to learn the ways of the Lord. Maliliit na ganyan, bit-bit namin yan. Kasama namin sa prayer meeting. Nagsa-self grouping kami ng mga ilang grupo sa aming community. Kasama namin yan, pag inantok, natutulog sa sopa. Nandun sila para marinig. Makita nila, anong ginagawa ng mga gulang nila, na nalalapit sila sa Panginoon. Ngayon, malalaki na, hindi ko na inuutusan. Malalaki na eh. 28, 29, 30 na yung panganay. Ngayon po, nasa abroad kasi pareho eh. Isa nasa London, isa nasa Ireland. So, minsan mag-Skype lang kami. Shh, oy, nag-Skype ako kanina, bakit di ka nasagot? Ano nangyari? Dad, nagsimba ko kami. Hindi ko na kailangan sabihan kung saan na nilang ginagawa. Bakit? Na-train sila na magsimba. Trabaho mo yan, tay. Hindi trabaho ng misis mo yan. Sa bahay, maglorosaryo ng sabay-sabay. Role mo na ikaw yung leader. Bilang ama, you teach your children into the instruction of the Lord. Is that clear? Amen. Amen. Tingin sa akin. Tingin sa akin. Ano ituturo mo sa anak mo tungkol sa Diyos kung ikaw mismo hindi mo kilala ang Diyos? You cannot give what you don't have.
So what do we need to do? We need to beef up. We need to study. We need to read. We need to go to church. We need to go to the prayer meeting. We need these things for us to learn the things that we're going to pass on to our children. Lahat po ng bagay na nakita ko, natutunan ko kailan? Nung kailan pa ako tumanda? Hindi ko naintindihan yun ng mga bata-bata pa. Nung araw, ang katwiran ko yung Diyos, parang na yan doon sa malapit na mamatay. Pag bata ka pa, enjoy mo buhay mo, magbarkada ka, gawin mo gusto. Yun ang pananaw ko. She was wrong. Because I was already a father and I was doing exactly the wrong things that a father should be doing. Hindi ko ako tumatayo dito dahil ako'y uhuwarang ama, ha? Baka magkamali ho kayo ng impression. Hindi ho. Marami ho akong natutunan the hard way. Pero now that I know it, I'm doing it. Ngayong alam ko na, gawin na. Hindi lang yan. Kasama sa instruction, alam niyo kung ano ba, mga tatay? Ito po, Hebrews 12:7. Endure your trials as discipline. God treats you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? Ulitin ko yun. What son is there whom his father does not discipline? Sa bahay, tatay, trabaho natin, disiplinahin ng mga bata. Huwag ho natin sinasabi, hoy, hoy, hoy! Sinasabi, naku, lagot ka! Pagdating ng mami mo, lagot ka! Mga tatay na walang itlog. To discipline is your role. My role. Hindi tayo mahigpit, ha? Iba yung disiplina. Yung disiplina, bibigyan mo ng leeway, pero may parameters, may hangganan. Dad, may party kami. Bawal na! Bawal ang party! Hindi ganun. Sige na, ano, may party kayo? Sige, saan niya? Doon po, Dad. O sige, alas 9, uwi ka na, ha? Pinayagap pa. No, bibigyan natin konti, pero di mo ibibigay ng todo. Pag binigay mo ng todo, mga bata, magkawala yan. Alam niyo, I grew up in an era, yung father ko pag nagalit na, tingin lang. Pag gumanon sa akin, oh, tigil ka na. Sumobra ka pa, may tama ka na. Ngayon yung mga bata, sabihin mo, anak? Sabihin ng anak mo, mas matapang pa sa'yo. Naalala ko yung pamangkin ko, nandun ako sa Amerika, nagbakasyon ako sa bahay nila. Naglalaro ng kutsilyo sa lamesa, yung steak knife. Sabi ko, Gab, stop that. That's dangerous. Alam mo, sabi sa akin, you're not my daddy! Umakyat lahat ng dugo ko nito. Wala akong magawa. Hindi ko makapakan. Abay, syempre, man 911 ka ron, di ba? Okay, lumipas ang ilang panahon, bumalik na ako dito, yung buong pamilya ng anak ko o ng kapatid ko, nagbakasyon sa amin, kasama yung bata. Sabi ko doon sa mag-asawa, o sige, huwag ka na sini. Enjoy nyo sarili nyo, bakasyon kayo. Pero paano yung mga bata? Akong bahala. Sabi ng pamangkin ko sa akin na, Tito Vic, can you get me some water, please? Okay, you just go get it yourself. You don't big enough. Sabi sa akin, I want some water now! Sabi ko sa kanya, you want this? Sabi ng bata, mabait naman pala eh. Alam mo, dumating yung kapatid ko, sabi niya, Gab! What happened? Sabi ko, Sus Mario, hindi mo naman ako sinabi sa akin yung anak mo yung matatakutin. Nanood kami ng horror movie.